Umpisahan na natin 'to. Unang banat, oh, eto happy birthday daw po. Up, si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Ulit, ano nga? Wala pa nga sinasabi, ulit, oh. Anak, Inday, Ayan, mga kababayan. Anak, Inday, kay BP Sara, happy oh. birthday. Mga bossing, yung maliit na yon, yung simpleng pagbati na yon, mga kababayan, syempre, tatay ho yan, talagang ano. Naawa na din ako kay dating Pangulong Duterte, eh. Kung makikita nyo ho, mga kababayan, ewan ko kung bakit ganyan yung background niyan, ano ho, baka nasa ibang bansa talaga, mga kababayan. Bakit? Madami nagtatanong, eh. Madami nagtatanong na, "Bossing, nasaan ka ba? Sa Pilipinas ka pa ba? Bakit hindi ka magpakita na? Ano, eto na ba, hudyat ng kayo ay natatakot na sa International Criminal Court?" Tapos mga kababayan, habang pinapakinggan ko po yung kanyang pagbate at habang pinapanood ko yung kanyang pagbate, mga bossing, ano, naawa na din ako, eh. Mahina na yung mama. Ano po, halata na sa kanya yung pagod, eh, oh. Tingnan niyo na lang ho, mga kababayan. Tapos yung iba, yung mga merong mga pansariling, may mga pansariling kagustuhan sa kanilang sarili, eh, pinapatakbo pa para ano, para magsenador. O 'di ho ba, mga kababayan? Para sa kanilang pansariling, kagustuhan, yung ganyang mama na mahina na, eh, gusto mo pa patakbuhin sa pagkasenador. At the same time, mga bossing, siguro nag-ipon-ipon na ho din dito yung ano, yung stress. Biruin mo ikaw, eh, may katandaan na tapos, um, sabay susugod pa ang ICC sa iyong bansa, ano? Happy birthday po, VP Sara Duterte. Galing po sa amin dito sa Mark Ramos Channel. Oh, at least bumati tayo, 'di ba, mga kababayan. Halata na yung hina ni Tatay Digong, halata na yung hina ni Maudigs daw, sabi nung iba. Ano po, biruin mo, ganyang edad ka na, namomroblema ka pa, 'no? Namomroblema ka pa kung ano yung kahihinatnan mo, baka biglang may dumampot sa'yo isang araw, balang araw, tapos medyo hindi ka makapagpakita ngayon dahil sa sitwasyon, dahil maraming naririnig na papasok na talaga yung ICC tapos bigla pang sasama pa yung 73% na ngayon ng mamamayang Pilipino ang gustong, litisin siya o imbestigahan siya o serban siya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sabi ni Sir Raygo Adventure, ginagamit kasi siya ng mga DDS vloggers. Oh, dapat 'di na nila sinasali ang matanda na, nagagamit pa lalo ang grupo ni Kibuloy. Isa din po yung mga senador, mga kababayan, yung mga tumatakbong senador, ano po, yun ang nakikita kong mga nasa likod nito kung bakit patuloy pa din ang pagpunta niya dun sa Mautog. Paano ho, mga bossing, kapagka hindi pumunta si Digong doon sa kanilang Mautog, 'di ho ba, mga kababayan? 'Pag hindi pumunta si Digong doon sa kanilang Mautog, walang pupunta lalo. Eh, kung yung may pag-imbita niya na nga, at sinasabi na nandun siya, wala ng pumupunta, 6,000. Tapos yung pa kaya nawala siya. Shoutout kay Ma'am Margie Barcebal, Tina B, Ken Vicente, shoutout sa inyo. Ma'am Angelita Marcos Almondia, naawa naman ako sa kanya kahit nagkasala. We have to pray for him too. Kaso madam, madami po yung humihingi ng hustisya. Lalo na ho nung panahon ng siya ay nanunungkulan. Hindi naman maging ganyan iyan kung tinutuon niya ang pagsuporta sa gobyerno. Correct po, 'no? Kaso, ewan ko, nagmadali silang, maiupo. Kasi mga bossing, hindi naman maikakailaho yun, 'no? Yung kagustuhan nilang mapaupo agad si Inday Sara Duterte, agawin yung posisyon. Kagaya na lang pagsama-samahin niyo yung kanilang mga sinasabi, kagaya ni Pantaleon Alvarez, isa din yun. Ano, ano hirit niya doon sa West Philippine Sea, gusto niyong mapatahimik ang China, pababain niyo si BBM, tapos gawin nating, presidente si Sara. Ayun, naloko na. Para hindi na mapag-usapan yung gentleman's agreement, 'di ba? Oh.
Yun lang yun ho, eh, mga kababayan, eh. Kaso sila din ho may problema diyan, eh, kaya ayan mautog. Ngayon yung anak na si Baste, eh, parang gusto unity, eh, okey naman yang unit team, peaceful, mas piliin yung unit team, peaceful, ano, kaysa doon sa kumbaga may nagkakagulo. Eh, sila din ho ang nag-umpisa kasi mga kababayan, nung mga pagkakagulo na yan, nung mga siraan na yan, mga bossing. Ako naniniwala ho ang kampo ng ating presidente mga bossing, ang kampo ng ating presidente walang panahon na manira sa kanila. Kakaano ho nila, kakapanira nila sa presidente, eh, nakikita natin dun mas mauubos ang panahon ng presidente, 'no? Nasalagin yung mga 'yan. Pero hindi na ho ginagawa ng ating presidente mga kababayan. Kasi madaming problema ang Pilipinas na naiwan ng mamang ito. West Philippine Sea, ano ho, yung mga sumisigaw ng katarungan doon sa EJK, oh. Ako naniniwala ho dun mga kababayan. Kaya lang wala, eh, ganyan talaga ho ang sasapitin. Meron tayong balita doon sa mautog nila ha, mga kababayan, mamayang-mamayang konti lang ho, mga bossing. Tapos mararamdaman pa ng sambayanang Pilipino na yung ginagawa nilang mautog-mautog na yun, eh, kumbaga pilit sinisira ang ating bansa. Pilit pinagkakagulo ang ating bansa. Kaya isa din po sa naiisip ng taong bayan, mga bossing na, ano ba 'tong mga ito? 'No, ito yata ang mga spy ng China. Dahil ano po, sa isang giyera kapagka gusto mong lubusang matalo yung kalaban mo, guluhin mo yung pulitika. Oh, 'di ba? Sila ho nanggugulo, eh. Ang ayos-ayos ng patakbo ng ating presidente, samantalang sila gulo ng gulo. Rally dito, rally doon, kahit 6,000 na lang ang pumupunta. Boss Mark, bago ako napunta sa live mo, puro BBM resign ang topic ng mga DDS. Paulit-ulit naman yung mga yun, eh. Ano, Digong na build, pero nung sinabi ko na ribbon cutter lang ni Digong, ni Duterte sa mga project ni Pinoy, galit sila. Paulit-ulit naman yung mga yun, eh. Ano ho, 'di ba sila hindi mauubusan ng topic yang mga yan. Kasi puro resign lang naman ang sasabihin sa topic na yan, eh. Parehas ho nung mga nagko-comment dito ng mga DDS, yung mga nagko-comment na mga DDS dito, eh, kumbaga paulit-ulit, bangag, 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 bangag. Kasi hanggang dun lang ho yung kaalaman nila at kayang sumabay sa atin, mga bossing, 'di ho ba? Oh, balik tayo sa sinasabi kong minsan talagang hindi mo maiiwasan ang mamamayang Pilipino na isipin na sila-sila mismo yung spy, eh. Ano ho, sabi ko nga sa inyo, um, sa usaping giyera, mga kababayan, kung gusto mong manalo, yung yung internal nila o yung pulitika nila guluhin mo. Sila-sila mag-aaway na diyan. O di atake ka na lang na atake o baka hindi mo na kailangan umatake kasi sila magugulo na dun. Magyarian na yang mga yan, magtegihan na yang mga yan. 'Di ba si Rocansaki, Ma'am Maritel, Joseph, Marcos, oh, sino pa ba? Bangkay ba yang nasa picture sabi ni Liam. Naku malapit ay sorry. Kaso talagang hindi, katotohanan naman po mga kababayan. 'Di ho ba? Katotohanan naman po mga kababayan na ang buhay ng isang individual, isang tao, eh, Buenas na tayo maka-100 tayo, 'di ho ba? Buenas na tayo maka-90 tayo. Oh, ako sabi ko, siguro okey na ako sa 80 kung aabot ako ng 80 masaya na ako dun, 'di ho ba mga kababayan? Tanggapin natin 'yan na ang dating pangulo, eh, medyo malapit na ho mga kababayan, pero stress pa din sa kanyang buhay. Stress pa din, 'di ho ba tingnan niyo, 'di ba tayong mga Pilipino ang
gusto natin, yung bago ka yung kunyari umabot ka ng 60, retired ka na, paano ka pakending-kending ka na lang o palamye-lamyerda ka na lang. Hindi yung iniisip mo pa, etong mga makakasuhan ako, ang kahihinatnan ng buhay ko, sa kulungan pa. 'Di ho ba mga kababayan?